sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Para saan ang dagat-dagatang apoy, kapatid na Luz? Inihanda po yun sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit karapat-dapat tawaging ikalawang kamatayan nun? Ang pinaglaanan talaga nun si Satanas, yung dagat-dagatang apoy, na ang tawag ng Biblia, ikalawang kamatayan. Eh bakit lapat na lapat yung kay Satanas? Kasi minsan lang naman namatay si Satanas eh. Opo, minsan lang po siyang namatay. So kung nakahanda sa kanya ito, pangalawang kamatayan nga po, dahil sa kanya nakahanda. At sa kanyang mga anghel. Amen. Ang anghel kasi ay walang physical na kamatayan eh, tama? Tama po. So, ang mangyayari sa kanila, spiritual lang na kamatayan. Diba? Opo. At yung spiritual na kamatayan, nangyari kay Satanas, minsan lang yun. Hindi naman siya nabuhay pa uli eh. Diba? Tama po. Kaya, siya ay napupunta sa Ikalawang kamatayan. kalawang kamatayan. Lapat na lapat, diba? Opo. Pero alam mo ba na mayroong mapupunta sa impyerno, si Luz, o sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy? Alam mo bang may mapupunta ron na 2 beses na namatay? Sino po yun? Yung nasa Judas, 12. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na pinasasabsab ang kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay na binunot pati ugat. Ilan lang namatay? Ilang beses na? 2 beses na po. Ano yung kamatayang naranasan niyang mga yan? Nakaranas po sila nung kamatayang pagkahiwalay sa Diyos. At maaari pong kamatayang physical din. Hindi, buhay pa yan eh. Ay, Nakikipagpigil nga eh. buhay pa nga pala po. Opo. Eh bakit 2 na po? Ito yun. Sila ay ipinanganak sa mundo. Opo. Bata sila, sa Diyos sila, di ba? Opo. Nung lumaki sila, nadaya ng demonyo, namatay sila. Tama po. Eh, nung maliwanagan sila, naanid sila sa iglesia, nabuhay sila uli. Ayun. Opo. Eh, nung naging gago na naman uli, nag-alaputo, namatay na naman uli. Opo. So, 2 beses na silang patay, pero buhay pa sila. Tama po. At tinan mo yung spiritual dead na tao, pwedeng mabuhay yun pag naliwanagan sa iglesia eh. Nabubuhay yun eh. Basahin natin ang Efeso 2:1. 2:1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Bago tayo naanib sa iglesia dahil sa ating mga kasalanan, considered tayo na spiritually dead. Tama? Tama po. Ngayon, nung maliwanagan ka, nabuhay ka. Tama? Tama po. Basahin mo 5:14 ng Efeso. Kaya sinasabi niya,
Gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. So, kung ikaw ay maliwanagan sa iglesia, liliwanagan ka ni Kristo, makakabangon ka sa gitna ng mga patay. Tama? Tama po. Kaya mula sa pagiging namatay ka, kasi bata ka, hindi ka naman patay eh. Sa para sa Diyos, buhay ka. Hanggang lumaki ka, nagkaisip, tapos nung makagawa ka na ng mga masasamang bagay, namatay ka spiritually. Pero may kapangyarihan si Kristo yung namatay na spiritually, na hindi naman nila alam pa yung aral, nabuhay silang mag-uli pag naliwanagan ni Kristo, di ba? Tama po. So, nakaramdam na sila ng kaunang kamatayan, tapos nakaramdam sila ng unang pagkabuhay mula sa kamatayan. Nung nasa iglesia na ngayon, humiwalay uli, mamamatay uli yun, di ba? Opo. Yun ang sinasabi ngayon ni Pablo na nahiwalay sila sa buhay ng Diyos. Basahin natin yung Hebreo 6:4-6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayan. Mamamatay sila. Nahiwalay uli sila sa Diyos di ba? Opo. Hindi ba si Kristo nung patayin sa krus, namatay siya para bigyan tayo ng buhay, sis Luz? Tama po. Pero pagka ikaw na mismo ang nagpako sa kanya sa krus, patay kang bata ka. Opo. Naintindihan mo? Opo. Noong ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, ipinako po siya ng mga taong masasama para tubusin niya tayo, mabubuhay tayo, nabuhay tayo. Pero kung tayo mismo ang magpapako sa Kanya naman, Ikaw na nabuhay na. Ang Opo. ipapako mo ngayon siya uli sa krus, babalik na sa iyo yung kamatayan. tama po. Mamamatay ka ng ikalawa, na binunot na pati ugat mo. Kasi yung unang kamatayang espiritual, baka may ugat pang natitira, nabubuhay ka uli. Amen. Opo. Pagka ikaw ay naanod na sa iglesia, tapos ay nagluko ka uli, mamamatay ka uli ng isang uri ng kamatayang wala ka ng kapag-apag-asang mabuhay pa uli. Tama Indian po. mo? Opo. Yan. Kaya, meron tao, 2 beses nang namatay. Pero buhay pa. Sa laman. Opo. Tama yung sabi ni San Judas. Yan ay mga batong natatago. Nasa iglesia yan Nakaranas uli ng pagkabuhay mag-uli yan Tapos nakaranas uli ng mamatay uli yan Batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan kapag sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot. May mga manggagawa pang ganyan Alapaap na walang tubig na tinatangay ng hangin. Punong kahoy sa taginaw na walang bunga na makalawang namatay, na binunot pati ugat. Tamo? Opo. May makalawa ng namatayan. Makalawa na nga po. Pagpunta nila sa dagat-dagatang apoy, paano yun? Ikalawang kamatayan yun. Opo. Lalabas nga po. Magiging 3. Ikalawang kamatayan yun, papalitan mo ba pangalan doon? Ikalawang kamatayan.
Paano po yun na magiging fit sa kanilang tawaging ikalawang kamatayan pa rin yun? Patay na nga sila ng 2 beses na po. Di yun ang magpa-finalize dun sa ikalawa nilang kamatayan. Paano pong yun ang magpa-finalize? Yun ang magpa-finalize, yun ang magkukonfirm ng kanilang ikalawang kamatayan. Diba? Opo, na talagang hindi na talaga sila mabubuhay. 2 beses na kasi silang namatay eh. 2 beses na kasi silang nabuhay eh. Kaya yun ang pinaka-final na finalize na sa magpa-finalize na ng kanilang ikalawang kamatayan. Diba? Opo. Fit pa rin sila ron. So walang conflict. Kahit 2 beses na si Satanas, 1 beses pa lang namamatay, pagdating niya sa dagat-dagatang apo, yun ang ikalawang kamatay dahil sa kanya naman talaga inihanda yun eh, di ba? Opo. Ngayon, yung taong 2 beses nang namatay sa lupa dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigyan siya ng chance na patay siya sa kasalanan, mabuhay siyang mag-uli sa pamagitan ng liwanag ni Kristo, nagpakamatay siya uli. Naglunod uli. Sa kasalanan, naglunod siya uli. Namatay siya uli. Hindi 2 beses na siya namatay. Pagdating niya sa dagat-dagatang apoy, fit pa rin siya. Dahil 2 beses na siya namatay, second death yun eh. Fit pa rin siya. Dahil 2 fits 2. Opo. Ano yung punto ko, Sis Luz? Opo, nakukuha ko po ba, Eli? Kasi yung pinaliwanag nyo nga, si Satanas, 1 beses pa lang siyang namatay. So, fit lang na tawaging second death, yung dagat-dagatang apoy, kasi pangalawa yun sa kanya. So, first, namatay na siya una, pag namatay siya ulit dun sa dagat-dagatang apoy, nilagay siya doon, second na yon. So, fit na second death. Yun namang sa tao, na 2 beses namang namatay, fit pa rin po sa kanya na second death kasi yun ang magko-confirm nung kanyang kamatayan na yung pangalawa. Yung unang kamatayan niyang naranasan, hindi na-confirm yun eh. Dahil yun na-stop, na bago, dahil ginising siya sa mga patay at nabuhay siya ni Kristo, no? Opo. Wala sa kasalanan. Namatay siya uli. Para maselyuhan na yung kamatayan niya ng pangalawa, dadali na siya sa second death talaga. Selyo na yun. Yun ang yun ang nagko-confirm. Diba? Yun ang nagsisil. Opo. Yung unang kasing kamatayan niyang naranasan, hindi silyado dahil nagkaroon siya ng chance na mabuhay dahil sa aral ni Kristo nung tumalikod siya sa aral, lalo pa siya sumamaki sa dati, kailangan, namatay siya uli. Yung kamatayan na yun, kailangan ma-finally sealed yun para wala na talagang pag-asa. Yun na ngayon yung second death. Dadali na sa dagat-dagatang apoy. No? Opo. Second death. Pero, naintindihan mo ba, Sis Luz, bakit nauna pa yung bulaang propeta at saka yung hayop sa kay Satanas sa dagat-dagatang apoy? Ang naintindihan ko po kanina, kaya nauna po yung bulaang propeta at saka yung hayop, kasi parang sa senaryo po, una silang lumaban doon sa hukbo ng Panginoong Hesukristo. Kaya, kumbaga parang sa battle, sila yung nasa front line, sila yung unang nilabanan, sila yung unang hinagis doon sa dagat-dagatang apoy. Yung kanilang general, wala naman sa una, nasa bandang huli, kaya huli po siya. Ganun po ang intindi ko kanina. Oo, taga-udyo kasi si Satanas taga-udyo. Kaya tinamo itong mga rebelding mga pastor. Alam mo yung mga pastor na nagsasabi, Dearest Jesus, dearest Jesus. Alam mo, ultimately, kalaban ni Jesus yun eh. Yung mga praise Jesus, praise the Lord.
mga paimbabaw lang yan para kumita ng pera. Dadating ang araw, ultimately, magagalit yan, lalabanan yan si Kristo dahil paharap na sila sa parusa eh. Pero kung alam nilang mapupunta na sila sa parusa, lalaban na sila, itataboy kasi ni Kristo yan eh. Lalapit sila kay Kristo sa paghukom. Panginoon, hindi ba kami ay nagturo sa pangalan mo sa iyong lansangan? Nagpalayas kami ng demonyo, gumawa pa kami ng mga milagro. Palalayasin sila ni Kristo, magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala, mga tarantado kayo. Mga manggagawa kayo ng katampalasanan. Mapapahiya sila. Ang last option nila, labanan na si Kristo. Naintindihan mo? Opo, tama po. Pag nilabanan nila ngayon si Kristo, lalaban sila. Doon si Satanas nandun sa taga-udyok lang naman, taga-daya eh. Alam mo, talagang ganun yung mga mastermind eh. Hindi naman agad humaharap yun eh. Diba? Opo. Mastermind, inuuna niya yung mga disipulo niya. Lalaban ngayon, siyempre, sila lumalaban na una. Di sila unang mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Diba? Kaya nung ibulid si Satanas, nandun na sila, nauna pa sila eh. O, basahin natin yung Apokalipsis 20. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At di na nauna ron, Sis. Nauna po yung hayop at bulaang propeta. O, nung ibulid yung Diablo, sa dagat-dagatang apoy, kasama na yung espiritu na ipinandadaya niya si kamatayan, nandun na yung bulaang propeta at saka yung hayop, di ba? Opo. Tama? Tama po. Alam mo kung bakit? Bakit po ganun? Sa ganito kasing prinsipyo, merong ganitong prinsipyo sa Biblia eh. Basahin mo yung Mateo 19:30. Datapot maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. O, dalhin mo sa spiritual, dalhin mo sa literal, dalhin mo sa mabuti, dalhin mo sa masama, may totoo dyan eh. Di ba, naunang namatay si Satanas? Opo. Pero siya kahuli-hulihan doon sa dagat-dagatang apoy. Ganun po. Diba? Tama po. Late comer naman si Almeida, sila Liquibulo, mga late comer naman yun eh. Pero mauuna yan, dadat na ni Satanas yan doon. Tindihan mo na? Opo. Ganun pala. Akala ko po dati. Ano, Daniel? Opo, ang liwanag po awa ng Diyos, kapatid na Eli. Maliwanag. May prinsipyo po kasi pala talaga sa Biblia na datapot maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna, mapa-espiritual, mapa-material. Tama po pala ito, kapatid na Eli. Si Satanas, siya naman po ang unang namatay eh. Sila Kibuloy, mga late comer na lang po yan. Si Mana, kaya mas mauuna pa po kay Satanas po yan na ibubulid sa impyerno eh. Kasi yung kagaya nga po nung hayop at bulang propeta, nasa frontline po sila. Si Satanas, taga-udyok lang naman. Sila ang nasa frontline. Sila ang gustong lumaban na una, nag-formation na una. Sila ang unang dinakma, ibinulid po sa dagat-dagatang apoy. Kaya mas nauna pa po sila doon sa dagat-dagatang apoy kaysa kay Satanas na pinakaamo po nilang lahat. Wala na, Brad Mel? Wala ka nang hiwagang alam doon? Ano pa po ba, kapatid na Eli? Sino ba ang nagsasabing siya ang huling sugo? Abay, tamang-tama po pala ito doon sa Matandang Manalo po. Oo. Kaya yan, nauuna. Yan huli na nauuna naman. Opo, magkakasama po silang mauuna pala talaga kaysa tatay nila. Kaysa kay Satanas.
O, paliwanag mo ngayon sa akin, Dadmel, lang natutunan mo. Ito pong sa tungkol po sa pagbubulid po, kapatid na Eli. Marami po kasi yung, marami po, mula pa po yung kanina. Pero dito po sa awa ng Diyos tungkol po sa pagbubulid. Si Satanas po, talagang siya po ang pinakahuli, kasama niya po yung kanyang pinaghahariang kamatayan. Siya ang pinakahuli kasama yung pinaghaharian niyang kamatayan na ibubulid o lilipulin. Dahil kaya po ganun, yun na nga po, sa labanan, ang mangyayari po pala, unang mag-iipon-ipon o kumbaga magfo-formation, itong hayop, pati yung kanilang mga hari, yung kanilang mga hukbo, kasama po yung bulaang propeta, sila ang unang lalaban po, kapatid na Eli, sa hanay ng labanan, sa battle, sila ang naka-frontline. Sinunggaban po yung hayop at yung kasama niyang bulaang propeta, sila ang unang ibinulid po doon sa dagat-dagatang apoy sa 20 Jes po ng Apokalipsis. Yun na nga po, dahil... Sino kasama ng lalaban, Dadmel? Ang mga kasamang lalaban, sabi po, mga hari, pati yung mga hukbo ng mga hari sa lupa, kapatid na Eli, ang dami po nila lalabas. Kasama pala mga presidente dyan, ano? Ganun po pala, kapatid na Eli. Lalaban, may babae pa dyan. Opo, meron nga po. Kaaba-abang kalagayan ng mga yan. Kaya kung sila ang mga nasa hanay na nasa unahan, patay silang lahat, yari silang una. Sila ang unang madadampot. Dahil sila ang gustong kumalabang una sa Panginoong Hesukristo, pati sa hukbo naman ng Panginoong Hesukristo. Hindi po pala talaga question yung bakit po ganun. Mas mauuna pa po yung bulaang propeta, pati po yung hayop. Una, sila ang unang nag-formation para lumaban. Sa senaryo, hindi naman si Satanas kasama doon sa unang hanay. Dahil sabi mo nga po, kapatid na Eli, taga-udyok lang naman po siya. Kaya sila talaga ang unang madadampot. Kaya pagbulid sa kanila sa impyerno, ang kahuli-hulihang lilipulin ay ang kamatayan. Kaya doon po si Satanas at yung kamatayan pinaghaharian niya, sila ang huling ibubulid. Madadatnan na po nila sila Manalo, sila Kibuloy, sama-sama na po sila lahat doon na madadatnan po ni Satanas. Pati po yung hayop. At bukod po dito... Sila ang magsasabi kay Satanas eh. Alam mo kung ano sasabihin? Ano po, kapatid na Eli? Welcome home. Yari po silang lahat. Ako ay naniniwala na may naitulong aral sa atin ang paksang ito para tayo ay matakot sa Diyos at magtapat sa ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sana mga kapatid, makinabang kayo at may naragdag na kaalaman sa atin.